Yes, anong katanungan mo kapatid? Anong may paglilingkod About po namin? sa ano po, sa Trinity po. Yes? Kasi na-topic naman din po kanina po. Mm. Kailan po tinawag po na ano po, na Trinity po yung Diyos po natin? Clarification lang, oneness ka or Trinitarian? Oneness po sa ano po namin. Yun. Oneness ka. So ano yung tanong uli mo? Kailan po tinawag po na Trinity po? As a Ano ang Christian. point mo sa pagtawag? Yung pagtawag ng termino or yung konsepto ng Trinity? Kailan po siya na ano po yung paano po natawag na Trinity po yung Term. ano Okay. po? Yes, around 1st to 2nd century, mayroong mga heretical teaching ang lumabas na tinawag na Praxias Heresy na hindi sila naniniwala sa Trinity. At ang isang pare sa taga South Africa na si Tertullian, siya ang bumuo ng nasabing termino kapatid. No? Siya yung nag-coin ng term, hindi ang concept. Ang term ang ginawa ng paring si Tertulliano, inendorse sa simbahan na yung aral sa Biblia about one God na mayroong tatlong magkakaibang persona, pinangalanan yon na Trinity. So ang tanong mo kung kailan 1st to 2nd century na coin yung term, pero yung doktrina nasa Biblia kapatid. Ano po? Meron pa pong ano po, next question po. Kasi may mga ilang katanungan din po ako. Total po na topic naman po yung Trinity kanina po. Sige. Okay lang po. Yung ano po, yung sabi po nila po kasi, ang doctrine po daw yung Trinity po. Ano? Paano po, ang doctrine po daw yung Trinity po. Undoctrine? Opo. Anong ibig sabihin ng undoctrine? Pwede mong iklaro para masagot namin ng tama. Undoctrine. Kumbaga What ano po, does it un-Christian mean? po. Hindi po pagtuturo po sa Christian. Sa Christian po. Okay, so undoctrine daw. Tanungin mo na kita, ano ang pagkakaalam mo sa aral na Trinity? Tanungin kita. Ano po, isang Diyos po tapos Tapos, binubuo po ng nawawala yung boses mo. Nawala yung boses mo. po. Yun po. Oh, isang Diyos may Paano tatlong po natin persona. mapatutunayan po na Oh, paano po isang Diyos natin may mapatutunayan po na ano po, Okay. tinuro po ni Kristo yung Trinity po. Paano Tinuro. natin, Tinuro. Basahin ko sa iyo Babasahin ko sa iyo. Tinuro ni Kristo 'yan. sige po. Basahin ko sa iyo sa isang salin ng Biblia na The Voice Bible Protestant Version. Tandaan mo, mga Katoliko kami, pero gagamitin ko Protestant version kapatid Sige Babasahin ko sa po. iyo. Oh, si Panginoong Hesuscristo nagturo niyan. The Voice Bible kasi Ano pong talata po? alam Ano mo pong naman verse pala, po? ha? Ano pong verse po? Pwede pong Matthew 28:19 The Voice Bible. sige po. Ipapakita ko sa iyo. Matthew Sige po. 28:19 The Voice Bible. Wait lang hanapin natin yung reference ko. Ipapakita ko sa iyo. Wait lang. Saan na ba yun dito? Nasa baba yata. Wait lang hindi ko makita Bro, John Ray, Yes, Brother Wendell. Meron ka dyan, bro? ipakita ko. Ikaw na lang magpakita, Bro Wendell. Ito ang nakasulat sa The Voice. No? Una, Protestant na salin ito. Matthew 28:19, The Voice. Go out and make disciples in all the nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. At hindi lang yan, Protestant na salin din na mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10 sa Amplified Bible. Itong mabasa natin, and in a loud voice, they cried out saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is the Trinity's
to give and Maraming salamat, Brother Wendell. So, kapatid na Christian, Opo. so doktrina siya, bro. Doktrina siya. Yung nagsabi sa iyo na hindi doktrina, ginuguyo ka lang yan. Actually, ang oneness ang hindi doktrina. Magbigay siya ng, hanapan mo siya ng Biblia na may binanggit ang Diyos is oneness. Wala. Opo. Sige po. May next Brother question John pa Ray. po, kuya. Yes, Brother Wendell. ang oneness ay naniniwala sila sa tinatawag monotheism. Di ba? Oneness naniniwala sa tinatawag monotheism. But even the word monotheism does Cannot not be found found. in the Bible itself. Yes. Amen. Bro Christian? May next ano pa po, kuya, yung tanong po. Sige. May ginagamit po kasi akong ano po na verse po. Yung Sige. First John 5:7-8 po. Okay. Pwede po ba natin itong gamitin po na batayan para sabing biblical po yung Trinity po? Yes, of course. Napakalinaw yan. Sa Greek niyan, theis ang ginamit dyan, theis. Opo. No, in 1 John 5:7, isa nga to sa kaso lang may kontrobersiya kasi pinapakalat ang mga dito, ang mga protestante. Hindi nila pinaniniwalaan to kasi wala daw sa original Greek. Huwag ka maniwala doon. Malagay ba yan sa Bible kung wala? No? Ito kasi ang sinasabi sa 1 John 5 1 John 5:7, no? O 1 Peter pala to. 1 John 5:7. Ito napakalinaw dito. Ito sabi ni Apostol na Juan. For there are three that bear record in heaven. Actually may definite article siya. The Father, the Word, and the Holy Ghost. So tatlong magkakaibang persona talaga sila, bro. And these three are one. 'Di ba? Hindi sinabi na the Father and the Word, the Holy kasi ang oneness kasi they believe that the Father is the Son and the Son is the Holy Spirit, kaya nga oneness. Hindi sinabi dito that the Father is the Word, the Father is the Holy Ghost. Walang ganon. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three talaga sila, bro, hindi one. No, hindi sila, and this one is one. No. These three are one. So, three persons in one nature. Kaya nga Holy Trinity, kapatid. Opo. Follow-up question ko lang po yung sa First John po. Kasi sabi po nung isang Unitarian po na nakausap po noon, yung peke po daw yung ano po. Yung Yan na nga, yan ang problema. Sila ang nagsabi. Okay, kasi po ganito. daw, kuya, perjury po. Yan ang palakad nila. O dinagdag lang po. Alamin mo ano ang pinakaunang version ng Bible ang lumabas. Alam mo kung anong unang version ng Bible ang lumabas? Ay, hindi po, kuya. Hindi. Mm. Sorry The po. first Bible na umiiral sa mundo ay tinatawag, kapatid, na La Sagrada Biblia. Yan ang pinakaunang Biblia. Na-record yan sa pinakaunang Bible na gawa ng Katoliko. Kaya paano nilang sasabihin wala yan? Ang mga Protestant scholars, Bible na hindi naniniwala sa Trinity, ginagawa-gawa lang nila yan kasi nga ayaw nila maniwala sa Trinity. Pero tingnan mo ang history, anong Biblia ang unang lumabas? Sa history is the La Sagrada Biblia. Yan ang pinakaunang Biblia. At ang English niya ang English ng La Sagrada Biblia, kapatid, nagawa ng mga Katoliko, Douay-Rheims version. Yan ang pinakauna. Yan ang ginawa kopya sa mga scripture na ginawa ng mga unang Kristiyano. O tingnan natin kung nakarecord ba sa pinakaunang Biblia yan. O basahin natin. Douay-Rheims version, and there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Huwag kang maniwala sa kanila. Gawa-gawa lang nila yan kasi nga anti-trinitarian sila. I-search mo ano ang pinakaunang Biblia ang lumabas. Opo. La Brother Sagrada Ray. Biblia. Yes, Brother Wendell. Kung piki yan, dagdag yan, tandaan natin na the New Testament was written in Greek. And in the Mm. Greek Bible in which the New Testament was written,
imabasa naman natin yan sa Correct, nakita 1 natin. John chapter 5, Verse verse 7. 7. Di Mm. ba ba? Mabasa natin yung ho, pater, ho, logos, kai, ho, agyon, poema. So, mabasa natin ang tatlo na persona. Pater, ang Ama, Logos, Word, at ang Espiritu. At ano ang sabi? Hautoy, hoy, Basahin natin dito, Brother in- Wendell. sige, sige. Ayan, pakita ko Sige po, Pakita sige ko. po. Ayan, ito yung Greek, kapatid. Ayan, ang Greek yan basahin ko. 1 John, 1 John 5:7. Ano sa Greek? Hote, tres, yung sinasabi ko sa yung nasa Greek ang tres, yan tres. Ibig sabihin ng tres, tatlo yan, tres. Treis pala, treis. Hote, treis, sa English yan, three. Esen, hoy, marterontes, into, orano, ho, pater. 'Di ba? Yung ho, definite article yan, da, pater, father. Ho, logos. Kai, to, haigon, nioma, Holy Spirit. Yang haigon, nioma, Holy Spirit. Andistri, kay hotoi, hoy, 3S, yung 3S, 3, hen, AC, R, 1. Greek yan, kapatid. Kaya huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi lang. Mag-search ka ng sarili mo, bro Christian. Opo. Thank you po. Nagtatanong lang din po sa mga, may nababasa po kasi ako kuminsan, tapos may nakausap din po. Tapos Yes, po, hindi enough may sinabi yung pa po sila nakinig po. lang tayo. opo, may sinabi pa po sila po na may paring Katoliko po daw na nagsabi po na forgery lang po daw yung yung 1 John 5:7-8 po. Brother Wendell, may pari doon na nagsabi. Forgery daw, Meron po Brother daw Wendell. pare po. Ay, yung isang pare na ginagamit sa mga born again, no? Sa kanyang opinion lang 'yon, no? Si Father Archie, yan. Oh. Yung Archie nga ngayon? Oo, kanyang yung interview ng born again. Pero pinatawag naman siya ng superior niya. Nalaman ko, tinanong ko yung sa kakongregasyon nila. Tandaan natin, kapatid, na ang ama ng protestante ay isang pare. Si Martin Luther. Dumami ang protestante, nagsimula kay Martin Luther. Bakit? Dahil may babala na. Unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin. Sino ba ang katuparan diyan? Kaya nga, kahit sa loob may magturo ng kamalian, pero nanatili pa rin ang tamang aral ng simbahan. At however, kapatid na Christian, pagpalagay natin may mga pari din na nagtuturo ng ganyan. No, pagpalagay natin hinulaan na kasi ni San Pablo 'yan sa Gawa 20:28, papasukin kayo ng mga kasamahan niyo at magtuturo ng ibang aral. So pagpalagay natin may mga pari nagturo ng ganyan. So kanino ka ba maniniwala? Yung sa mga pari nagtuturo ng ganyan o sa Biblia mismo? Sa Biblia mismo nabasa natin 'Di ba nabasa natin sa Biblia? Basahin nga natin uli yung Biblia. Hindi ba binanggit din sa Biblia? Alam nga mamaniwala ka sa mga hinulaan na mga magsasabi ng mga kabaliktaran. Isabi sa Bible, and there are three who give testimony in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So maniniwala ka pa ba sa mga katuruan na lumalabas lang na mga bagong katuruan kaysa Biblia talaga? Akala ko ba biblical sila? Bakit ayaw nilang maniwala sa Biblia? Mas paniniwalaan pa nila yung mga sinasabi nilang pari na lumabas na nagturo ng mga mali. Saan ka maniniwala, kapatid? Brother Christian? Sabi sa Bible po. Yan Biblia. nga pala Huwag ka maniwala doon kasi nasa Bible Nasa King James pa nga, di ba? Ang King James ang number 1 Biblia na paborito ng mga protestante. So, mas
Mas paniniwalaan pa ba nila sarili nila kaysa Biblia nila? At hindi lang yan dyan, John Ray, ang Yes. Bible ay produkto sa tunay na iglesia. Correct. At ang iba't ibang mga sikta, produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Pakibasa sa Episo Kapitulo 3, versikulo 10, Brad John Ray. Ephesians 3:10. Ephesians 3:10. Tagalogin natin. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sa iglesia pala makikilala, Brother Wendell, Hindi ang sa Biblia. karunungan ng Diyos. Correct. Oo, sa pamamagitan ng iglesia. Ang problema ngayon, lumilitaw ang mga nagpakilalang iglesia daw sila. At dapat ang nakasulat ay nasa Biblia. Mali naman ang mabasa natin sa Biblia kahit sa kanilang salin sa pamamagitan ng iglesia. Tama. Bro Christian? Thank you po. Thank you po sa mga... Kasi na-topic din po kanina yung Trinity po, kaya nagkaroon din po ako ng mga katanungan po. So, meron Yes din po. Pwede ko po bang magtanong po ulit po para malubos-lubos ko na po? Sige, sige. May... Last question. Sige po. May nagsabi po kasi po, may nababasa po ako minsan sa ano po, sa social media po, especially po sa Facebook, na hindi po daw tinuro po ni Jesus Christ po yung ano po, na Diyos po daw ang Espiritu Santo po o yung Holy Spirit po. May talata po ba tayo na mababasa po na tinuro po ni Kristo na Diyos po yung Espiritu Santo po? So, kung ganun, may sinabi din ba si Kristo ng Holy Spirit, hindi Diyos? Kung ganun ang argumento, Opo. may sinabi ba si Kristo na ang Holy Spirit, hindi Diyos? Meron, wala? Hindi ko po... So hindi yan argumento, kapatid. Patutunayan natin na ang Espiritu Santo ay Diyos ayon sa Biblia. Ikaw ang mag-decide, papakita ko sa iyo. Hindi na kinakailangan na sabihin pa ni Panginoong Jesucristo. Kasi ano ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa Matthew 5? Kung ako lang ang magpatutuo sa aking sarili, ang sinasabi ko ay hindi katotohanan. Yan ang sinabi niya, kaya hindi niya kinakailangan magpatutuo. Ang magpatutuo sa kanya, sabi sa kanya, ang kanyang ama at ang kanyang mga alagad. Yun ang sinabi niya sa Matthew 5. Basahin mo ng buong Matthew 5. Hindi niya kinakailangan magpatutuo. Okay? Pero mayroon siya mga binigay na signs. Pakilala na siya ay Diyos, pati ang Espiritu Santo. So yung tanong, saan mababasa na sinabi ni Kristo ang Holy Spirit, Diyos? Ibabalik ta rin ko. Saan din binasa na sinabi ni Panginoong Jesucristo ang Holy Spirit ay hindi Diyos? So wala din. So hindi ganun ang pagdetermine. Let the Bible speak if the Holy Spirit is God Himself. Basahin natin. Pakita ko sa iyo. Okay, tingnan natin sa Old Testament, 2 Samuel 23, 2 and 3. Ano ang Holy Spirit sa paningin ni David? Si San David, propeta yan. 23, 2-3. Ito ang ating mababasa. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita. Sino ang nagsalita, kapatid? Ang Espiritu po. Ng? Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita. Sa pamamagitan ko at ang kanyang salita ay sumasa aking dila. Sa 3, sinabi ng Diyos ng Israel. Sino ang nagsabi? Ang? Diyos ng Israel po. Sino yung Diyos ng Israel sa 2? Espiritu ng Panginoon. Ano ang Espiritu ng Panginoon? Diyos, hindi? Diyos po. Diyos. Mayroon ba ko ipapakita sa iyo? Ikaw ang mag-decide, hindi ako magde-decide, ha. Papakita ko sa iyo. Isaiah 6:8-10. Ikaw ang mag-determine kung talagang Diyos ba siya ayon sa Bible. Isaiah 6:8-10. Pababasa ko sa iyo. Gagamitin natin ang magandang balita Biblia para Yahweh ang mabasa. Okay, ito ang sinabi ni Isaiah. No, nakita niya ang Diyos. Sa 1, ito ang sinabi ni Isaiah sa 1. Noong taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh. Ang nagsalita dito si Isaiah, nakita daw niya si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. So nakita ni Isaiah si Yahweh. Sa 8 hanggang 10, ito ang nangyari. At narinig ko ang tinig ni Yahweh. Kaninong tinig ang narinig?
Tinig po ni Yahweh po. Yahweh. Okay. Na nagsasabi, ano ang sinabi ni Yahweh dito? Sino ang ipadadala ko? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang iyong isugo. At sinabi ni Yahweh, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. So pakibasa nga uli ang sinabi ni Yahweh, bro. Ano ang sinabi ni Yahweh? Ikaw magbasa? Putol po dito po eh. Yan. Humayo. Okay. Yan, putol po. Sige, putol ba dyan? Sige, ito ang sinabi ni Yahweh. Pakinggan mo ang sinabi ni Yahweh at sinabi niya, ibig sabihin si Yahweh, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Sino ang nagsabi nito? Si? Yahweh. Okay, si Yahweh ang nagsabi niyan. I-determine natin kung sino ang Yahweh na nagsalita ng yan ayon sa mga apostol. Puntahan natin si San Pablo. Ano ang sinabi ni Apostol na Pablo? Gawa 28, 25, 27. Pakinggan mo kung ano ang sinabi ni San Paul dito. Ito. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihan ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo. Sino daw ang tama ang sinabi? Ang Espiritu Santo po. sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. So ito yung binasa natin kaganina na propesiya ni Isaias. So ano ang sinabi dito ni Propeta Isaias? Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig kayo ng makinig, ngunit hindi kayo makaunawa, at titingin kayo ng titingin, ngunit hindi kayo makakita. Familiar ba ang sinabi ni St. Paul, bro, sa binasa natin kaganina? Bro Christian? Bro Christian, wala ka. Bro Christian? Na-mute po, sorry po. Yes. Familiar ba yung sinabi ni St. Paul sa binasa natin kaganina kay Isaias? Opo. Familiar ang sinabi? Opo, familiar po. Sino daw yung nagsalita niyan sa Isaias? Ano po ang Espiritu ng Panginoon po? Hindi, si Yahweh. Ayun sa Yahweh po. O, di ba? Si Yahweh yung nagsalita doon sa aklat ni Isaias. Opo. Tama? Pero dito, sabi ni St. Paul sa 25, tama ang sinabi ng Espiritu Santo. Sinong Yahweh ang nagsalita dito? Ang Espiritu po. So ano ang Espiritu Santo? Si Yahweh hindi. Si Yahweh po. So kinakailangan pa ba ni Panginoong Jesucristo na sabihin Diyos ang Espiritu Santo? Kinakailangan pa, hindi na. Diyan po sa tinuro niyo po ngayon po, hindi po. That's Brother why Ray. hindi na niya kinakailangan. Yes, Brother Wendell. Pakibasa din sa Gawa Kapitulo 5:3. Yun, sa gawa din. Malinaw dito. 3 hanggang 5. Basahin din natin dito sa gawa 5:3-5, kapatid. Ito ang sabi ni San Pedro. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Saan siya nagsinungaling, kapatid? Sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo. Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo pa ipagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili mo na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Saan daw nagsinungaling si Ananias, kapatid? Sa Diyos po. Sa Diyos. Pero kaganina, ang sabi, nagsinungaling saan? Nanggaling sa Espiritu po. Sinungaling ka. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Sa 3, nagsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo. Pero ang Espiritu Santo na yan na pinagsinungalingan ni Ananias sa 4, ang Diyos. Opo. Kaya hindi na kinakailangan sabihin pa ni Panginoong Jesucristo na Diyos ang Espiritu Santo kasi Thank you it po. revealed already through the Bible. May dalawang tanong na lang po ako about din po sa mga turo po ng INC po. Sige. Sige po. Madalas ko po naririnig po sa mga INC po na hindi po naniniwala ang unang Christian po, yung first century, na si Kristo po daw ay Diyos po. Kasi Hindi po naniniwala ang daw, mga unang Christian po. sino ang pinakaunang Christian sa tingin mo na sumunod kay Kristo? Ang mga Mga yung mga
apostol. Opo. Oh, Pero tingnan ito po natin kung yung hindi tanong ba ko sila. po. Uwiin ko lang po yung tanong ko po about sa mga INC po. Sige. Madalas po naririnig po sa mga INC po na hindi daw po naniniwala ng unang Kristiyano po noong first century po na si Kristo po daw ay Diyos. Kasi hindi po daw tinuro po yun ni Jesus Christ po. O kaya yung mga Hindi alagad po niya. hindi tinuro ni Jesus Christ na siya ay Diyos, hindi tinuro Opo. ng mga apostol. Opo. May verse po ba tayo po na sinabi po ni Kristo na Diyos po siya? O siya Yes. po ay Diyos? Sige. Sa mga unang Kristiyano po. Hindi, sa pahayag ni Panginoong Jesucristo, no need na. Kahit pa, halimbawa, pag sabihin natin, hindi sumunod yung mga Kristiyano kay Kristo, so mali si Kristo kung siya ang magpakilala na Diyos siya. Sorry po, ano po? Ang sabi mo kasi, yung mga tinuruan ni Kristo na mga Kristiyano hindi naniwala na Diyos si Kristo. So ibig bang sabihin, kung sakali yung mga Kristiyano hindi naniwala na si Kristo ay Diyos, mali na si Kristo na nagpakilala siyang Diyos. Kasi kaya kong ipa-prove sa iyo na nagpakilala si Kristo na Diyos. Bali may tinuro po siya na Diyos po si Kristo po. O siya po Kaya ay nga. tunay Diyos po. Kaya nga si Panginoong Jesucristo mismo nagpahayag siya na Diyos siya. Sige po. Meron po. Brother John Ray, Sige. Sige, Barwindel. ginagamit ito na salin ng mga INC. Imposible, di nila nabasa ito. Palaging ginagamit nila ito. Opo. Yung tinatawag na Unlocked Dynamic Bible. Oh. John chapter 8 verse 28. Ginagamit nila ito. Ito mabasa natin. So Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God. And you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I will say that my Father has taught me to say. So, ang ginagamit natin, ang Unlocked Dynamic Bible. Ginagamit yan ng mga ministro ni Felix Manalo. At hindi lang yan. Ginagamit din nila ang tinatawag na ang salita ng buhay na Biblia. Ito, Juan 1:18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Imposibleng inosente sila kaugnay dyan. Balik sa inyo, Brother John Ray. Yes, Brother Wendell. So, ano mo kagaya na, Brother, Brother, ano pangalan nun? Christian? Christian Miles. Ano yung Kung may pinakatanong mo tinuro- kanina? Kung meron po bang tinuro po si Jesus Christ po na siya po ay Diyos? I will help you determine. Okay? Opo. Ikaw ang mag-decide uli kung Diyos ba talaga siya ayon sa Kanya. Okay? Basahin ko sa iyo ha. Mark 14:61-62. Ito, basahin ko sa iyo. Ikaw ang pasasagutin ko. Maigi na yung ikaw ang makadetermine. Datapwat umpisa natin sa 60. At nagtindig, basahin ko sa sa magandang balita Biblia kasi Yahweh kasi ang mas maganda ang mabasa sa magandang balita Biblia eh. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Sino ang tinanong? Si Jesus. Ito na yung time na hinuli siya ng mga Hudyo. Jesus po. Si Jesus. Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? So nililitis na si Panginoong Jesucristo dito. Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri? So tinanong nila si Jesus, ikaw ba talaga ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri? Sumagot si Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanang ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. So dito kapatid, sinagot ni Panginoong Jesucristo na ako nga, siya daw yung Kristo. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa ulap
nasa mga ulap. Okay? Sino daw ang darating? Ang anak ng tao na nasa? Bro? Bro Christian? Hello po. Base Nasa sa mga talata. ulap po ng... Oh, Narinig si na po. Panginoong Jesucristo, di ba siya yung anak ng tao? Opo. Siya ang anak ng tao na darating na nasa mga ulap. Sino ang darating na nasa mga ulap? O sino ang darating na nasa mga ulap? Si Kristo po, anak po ng tao. Okay. Okay, basahin ko sa iyo sa Isayas. Sino ang sumasakay sa ulap? Basahin ko sa iyo Isaiah 19:1. 19:1 ng Isaiah. Pakita ko sa iyo. O, ito ang sabi. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap. Sino ang nakasakay sa isang mabilis na ulap? Si Kristo po. Opo. Hindi, dito sa Si Isaias. Yahweh po. O, ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo Si sa Yahweh po. sa ulap? Tama? Opo. Nakasakay si Yahweh sa ulap. Tingnan natin ang hula ni Daniel. Okay? Sino yung nakasakay sa ulap sa hula ni Daniel? Daniel 7 13, no? Hanggang 15 or 14 lang siguro. Ito ang hula ni Daniel. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Sino ang nakita ni Daniel? Nakita ko sa alapaap na parang isang tao. Sino ang nakita niya sa alapaap? Si Jesus. Si Yahweh po. Ang nasa Tao, nasa nakita alapaap niya. po. Kung titingnan mo, alapaap sa langit na parang isang tao kasi hindi siya ordinaryo na tao. Kasi kung ordinaryo pa siya na tao, bakit siya nakasakay sa ulap? Ang sabi ni Isaias, si Yahweh ang sumasakay sa ulap. So yan ang pangitain ni Daniel. Nakita ni Daniel sa kanyang pangitain ang parang isang tao nakasakay sa alapaap o sa ulap. Sabi ni Panginoong Jesucristo, darating siyang nakasakay sa ano? Sa ulap po. Sa ulap. Siya ang anak na tao na nakasakay sa ulap. Sabi ni Isaias, si Yahweh nakasakay sa ulap. Ano? Si Kristo. Ano si Kristo? Diyan po sa verse po na Nawala yung ask to unmute para maturuan ka. Oh, ulitin ko narinig na po. Yes, ulitin ko ang tanong. Nakita ni Daniel sa kanyang pangitain nakasakay ang isang parang tao sa alapaap. Bakit parang tao? Kasi hindi siya ordinaryong tao lang. Kasi kung ordinaryo pa siyang tao, bakit nakasakay siya sa ulap? Di ba? Yan ang pangitain ni Daniel. Nakita ni Daniel nga na nakita niya parang isang taong nakasakay sa ulap. Sabi ni Panginoong Jesucristo, siya ang anak ng tao na paparitong nakasakay sa ulap. Sabi naman ni Isaias, si Yahweh ang nakasakay sa ulap. Question, sino ang nakita ni Daniel na nakasakay sa ulap? Ang ano po, ang Diyos po. So, kinakailangan pa bang i-memorize yan na pinakilala na ni Kristo ang kanyang sarili bilang Diyos, kapatid? Hindi na po. Oh. Yan po. Thank you po. Meron pa pong dalawang question na lang po. Puro dalawa na yun eh. Sige, isa na lang. Huwag na yung dalawa, isa na lang. Oh. About po sa doctrine din po ng INC po. Kasi napapanood ko din po minsan sa YouTube po eh. Kasi ako po yung titingin-tingin din po. Sabi po ng INC po, ng mga INC, si Kristo po daw ay nanalangin po o sumamba po daw sa Diyos Ama po. Kaya hindi po daw batayan po yun na si Kristo po ay Diyos kasi sumamba po daw sinamba po daw ng Panginoon Kristo ang Diyos po. Wrong. Hindi nila naunawaan ng Biblia. Tandaan natin si Kristo ay naging tao. Tama? Apo. Si Kristo nung naging tao, natural
na magiging Diyos niya ang kanyang ama. Kaya kasi sinabi niya sa 21:20, aking Diyos at inyong Diyos, kasi naging tao siya eh. Nagkaroon siya ng dual nature. Sa kanyang pagkatao, ang Diyos Ama, Diyos niya. Sa kanyang pagkatao. Question ko sa iyo, alam mo ba kailan naging ama, naging Diyos ni Kristo ang kanyang ama? Hindi ko Ayon pa sa po Biblia. alam po. Naging Kailan- Diyos ni Kristo ang kanyang ama buhat nung siya ay pinaglihi ni Inang Biring Maria. Basahin ko sa iyo. Salmo 22:10. Kaya pag pinag-aralan lang natin ng maigi ang Biblia, kapatid, hindi tayo maguguyo ng mga INC na yan o mga Jehovah's Paulit po Witnesses yung- na yan. Excuse me po. Paulit po ng verse po na sinabi niyo po. 22:10 ng Salmo, pinahayag ni David na sa pagka-conceive ni Panginoong Jesucristo sa sinapupunan, naging Diyos niya ang Diyos. Oh, doon nagumpisa naging Diyos ni Kristo ang kanyang ama kasi naging tao siya eh. Basahin natin Salmo 22:10. Salmo, saan na ba yung Salmo dito? Salmo. Ayan, mga awit 22:10. Basahin natin. Kasi tumutukoy ito sa lahat na naging tao, lahat ng tao. Ito. Mula nang ako'y isilang sa iyo na umaasa, mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na nakilala. So at the moment na nag-conceive ang tao, ipinanganak ang tao, Diyos na niya ang Diyos Ama, kapatid. Yan ang reason kung bakit sinabi ni Panginoong Jesucristo sa 20:21-20, aking Diyos at inyong Diyos. Hindi yun nangangahulugan na hindi siya Diyos. Bakit? Ang ama niya mismo nagpakilala sa kanya na Diyos siya. O basahin natin. 1:8 ng Hebreo. Pinakilala ba siya ng ama na hindi siya Diyos? Hindi eh. O basahin natin na Hebreo 1:8. Hebreo 1:8. Ano pakilala sa kanya ng ama? Ngunit tungkol sa anak ay sinabi ng ama sa kanyang anak, ang iyong trono, O Diyos. Ano daw ang sabi ng ama sa kanyang anak? Trono o Diyos po. Oh, sino yung Diyos diyan? Yung Anak po. sino yung anak? Si Jesus Christ po. So yung pagsabi na nanalangin si Jesus sa kanyang ama, natural, naging Diyos niya yung ama nung naging tao siya. Sa the moment na kinunsip siya ni Inang Biring Maria, ipinanganak siya ng kanyang nanay, yung Diyos Ama, naging ama niya yon bilang tao siya. Kasi sa pagkatao niya, talagang kikilalanin niyang ama ang kanyang ama. Nakuha mo? Yeah po. Sino po? So okay Thank na yan. you po, kuya. Pero ito po, clarify ko na lang po. Gusto ko na lang pong matiyak po. Na tanggap po ba natin po na mali po yung turo ng INC po na isa lang po ang Diyos at ito po yung ano po, sino po kasi si God the Father po ang Ama. Mali talaga kasi binasa na nga natin ano ang sabi ng ama tungkol sa kanyang anak, ang iyong trono o Diyos, ang ama na nagpakilala sa kanyang anak na Diyos. So paanong maging tama sila? Kaya maling-mali yung aral ng INC, yung mga Unitarian, mga modalism, puro mali yan. Kasi ang Diyos, nagpakilala siya sa kanyang sarili bilang tatlong persona. Binasa na natin kaganyan, Mateo 28:19 sa The Voice Bible, Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Yan ang revelation ng Bible, kapatid. Huwag kang maniwala sa kanila. Thank you po, kuya. Tsaka kay God bless. brother.